sa lahat ng bumili ng iPhone 15, 16 Pro or Pro Max series, imbis na yung iPhone 17 Pro, please huwag kayong magagalit sa akin ha. Kasi yung mga sasabihin ko ngayon, medyo masakit pakinggan, pero promise, maiintindihan nyo rin to. Ang dami na nagsasabi sa akin ngayon na wag nang bumili ng iPhone 17 Pro. Sabi nila, madaling magasgasan, nagdi-discoloration, parang masyadong simple yung design, hindi premium tignan. At dahil dyan, ang dami nang nag-decide na bilhin na lang yung iPhone 15 or 16 Pro or Pro Max series. Kasi yun daw yung safe choice, tested, matibay, walang issue. And honestly, gets ko naman. Sino ba naman gustong gumastos ng malaki tapos maririnig mo puro reklamo sa online? Diba? So ayun guys, ako nga pala si Pelos. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga latest na video ko. So ayun, ang daming kwento ngayon. May mga kakilala ko kakabili lang ng iPhone 16 Pro. Tapos lumabas yung 17 recently lang nitong September. Sabi nila, buti na lang hindi ako naghintay. Tapos merong mga nagpo-post sa TikTok, ayoko sa 17, ang pangit ng material, nagdi-discoloration, madali daw magasgasan. May mga pa side by side comparison pa sila. Tapos ayun, may mga pinapakita, gasgas kagad. Ako naman, tahimik lang ako sa gilid. Kasi honestly, naiintindihan ko naman sila. Kapag nakita mo nga naman yung mga videos na yun, mapapaisip ka talaga, tama ba talaga na nag-upgrade ako? Pero ito na yung interesting part guys. Ang daming nag-base ng decision nila sa mga nakikita nila online without actually understanding kung bakit ganun yung design ng iPhone 17 Pro. Now, don't get me wrong ha, hindi ko sinasabing perfect yung iPhone 17 Pro. Meron din siyang talagang issues, totoo yun. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, iba kasi yung pinanggagalingan ng problemang to. Kasi kung tutuusin, yung mga gasgas at saka discoloration na yan, surface level lang talaga. Pero yung sa iPhone 15 at saka 16 Pro, Pro Max series, even yung iPhone 14 Pro Max na phone ko before, ang totoong problema nila, hindi mo naman makikita sa labas, kundi nasa loob. Yup, I'm talking about the heating issue. Kung nagkaroon ka na ng iPhone 14, 15 at 16 Pro, or even yung mga older model, alam mo to. Halimbawa, nagre-record ka ng video, naglalaro ka ng games, nanonood ka sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube ng napakatagal na oras, tapos umiinit. Yung parang may lagnat yung cellphone mo. Tapos mararamdaman mo parang bumabagal, nagdadrop yung performance. Minsan, tumitigil pa yung laro mo. Kahit anong gawin mo, kahit tanggalin mo yung case, restart mo yung phone, after a while, mainit pa rin siya. Ang hirap hawakan. Hindi ba nga meron pang mga tricks eh. Tinututok nila sa electric fan habang naglalaro. Pero kahit ganun, uminit pa rin. So habang nagre-reklamo ang lahat ngayon sa iPhone 17 Pro na madaling magasgasan, mga discoloration issues at kung ano-ano pang issues, mas grabe yung naging issue actually ng lumang model. Yung init, wala namang solusyon yun eh. By the way guys, quick question lang. Saang city ka ba nakatira? Para ma-shoutout kita sa next video ko. Ngayon balik tayo sa 17 Pro. Bakit nga ba ganito yung design niya? Bakit aluminum, anodized? Bakit parang mas madaling magasgasan? Well, ito na yung part na hindi sinasabi ng karamihan online. Well, siguro sinabi na siya sa mga phone review, maraming video, pero hindi siya pinapansin ng mga typical na mga user kagaya natin. Apple changed the design for a reason. Hindi dahil gusto lang nilang baguhin yung itsura. Kasi gusto nilang ayusin yung problema sa mga previous phone, which is na nga yung heating issue. Yung bagong material ng 17 Pro, mas madalas mag-release ng init dahil sa kanyang internal specs. Kaya kahit ilang oras mo siyang gamitin, hindi mo mararamdaman na umiinit siya. Well, in fact guys, ako I'm using this phone for 2 weeks already. Never ko siyang experience na uminit, especially when I'm recording videos, playing games with my phone. Na-experience ko siya dati sa aking iPhone 14 Pro Max na alam mo yun yung konting minuto ka palang naglalaro. Tapos o kaya nagre-record ka ng video, especially mga high resolution na video, umiinit siya talaga. Ito, kahit ilang oras ko siyang gamitin, talagang ang ganda ng performance. So yes, if madaling magasgasan, totoo. Pero guess what? Isa lang naman ang solusyon dyan. Napakasimple. Lagyan mo lang ng case. Tapos, paano naman sa lumang phone? Lagyan mo ng case. Iinit pa rin siya. Mararamdaman mo pa rin yung iinit. Wala namang accessory na makaka-fix dyan. Kaya para sa akin, tama yung ginawa ni Apple this time. Prioritize nila ang totoong issue na nangyayari sa mga lumang phone araw-araw. Hindi yung issue na makikita mo lang sa surface. Kasi yung surface issues, kayang solusyonan. Kasi real talk, mas okay na yung merong konting gasgas. Well, kapag hindi ka nakikisa sa cellphone mo, kaysa naman yung umiinit yung cellphone mo, parang plancha. So kung isa ka sa mga nagdadalawang isip na bilhin yung iPhone 17 Pro at iniisip na mas maganda yung 16 Pro, 15 Pro, Pro Max, pag-isipan mo na maigi. Yung mga reklamo ngayon, pwedeng ayusin ng napakasimpleng case. Pero yung mga problema noon at mga may experience mo sa iyong magkukuning cellphone, hindi na yan matatanggal. Wala nang solusyon sa kanya. Apple didn't just make it look different.
they made it feel different. Mas malamig, mas stable, mas reliable. At kung ako ang tatanungin mo, mas gusto ko ng phone na maasahan sa performance kaysa sa phone na perfect lang sa itsura. So yun, speaking of performance guys, next video ko, testingin naman natin ang camera ng 17 Pro at i-compare natin sa mga mas lumang model. Gusto kong ipakita sa inyo kung bakit para sa akin, mas maganda yung kuha niya compared sa mga lumang phone. So make sure na nakasubscribe ka, i-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga latest na video ko. At ayun na nga, ako nga pala si Pelots. Hanggang sa muling pagkikita, paalam! So ayun nga, kakatapos ko lang mag-record at ito na yung cellphone na ginagamit ko, 14 Pro Max. Napakainit niya ngayon. Sobrang init niya ngayon after ko mag-record. So yun yung problema niya guys. So pag-isipan nyo na maigi kung bakit nga ba talaga kayo mag-upgrade. Gusto nyo ba ma-experience na umiinit yung phone nyo? O yung issue na gumagasgas? Ayun o, grabing init niya o. Sobrang init guys.